Kala ko may tanging bilang eh. Okay, magandang umaga pong muli sa ating lahat. Paalala po, as we start the preaching of the Word, okay, tayo po ay wag lang tatayo. I think sapat na yung oras na ibinigay natin kanina para ihanda natin ang ating sarili, magpunta sa CR, uminom, or whatever. Mag-focus po tayo sa salita po ng Panginoon. At ito naman po ay hindi naman isang araw, isang oras lang ito. Okay? So, hayaan natin na meron tayong matutunan kahit na konti sa pag-aaral po natin. Maging kayo po na nandiyan dyan sa inyong mga bahay, please, kagaya po ng sinabi ko kanina, ay napakahalaga na mabigyan natin ng pagpapahalaga at pansin ang pangangaral ng salita ng Panginoon. Okay, tayo po ay nasa ikatlong linggo na ng ating pong family emphasis, yung pong family month natin. At binibigyan natin ng pansin dito ang bawat pamilya kasi alam nyo, ang simbahan ay binubuo ng pamilya. So nakikita ko rito, majority or 95% ng mga nandito ay pamilya. Sa napakagandang tignan. Kaya hindi po natin dapat baliwalain ang pagtuturo patungkol po sa pamilya kahit na isang beses lamang ito sa loob ng isang taon. And we want this month to be a special month for families. Okay, may natumba. A special month for families. Kaya nga, binibigyan natin ito ng after ng ating pag-aaral na ito sa loob ng isang buwan. We want to celebrate kahit na konti lang. Dadala tayo ng pagkain. Okay, magsasalo-salo tayo dito bilang isang pamilya ng Diyos. Malaking pamilya. Tama? At ganun din, may simple token ang simbahan para po sa ating lahat. Yan po ay gagawin natin hanggang dumating ang Panginoon. Kaya nga ako po ay tulungan ninyong mag-isip para hindi magiging kumbaga paulit-ulit yung ating mga picture. Okay? Kung meron kayong ideas na naisip, paano ang magagawin nating style or sabihin po ninyo sa akin para makakuha ko ng idea. Okay? Kasi kung wala, ganun na naman uli. So, may naiisip ako na something na gagawin natin. Naisip ko yung mag-collage ng mga mukha ninyo. So, ibig sabihin, kukunan ko kayo isa't isa, and then, i-adobe ko yan, po-photoshop ko, at pagsasama-samahin ko kayong ganon, na parang buo din kayo. Kaya lang, matrabaho. Matrabaho. Pero, gagawin po natin yan. Kung meron lang meron akong inaantay na computer na maayos, so siguro naman, ay bago dumating ang Panginoon, darating na yon. At good thing for me, kasi naipapractice ko yung dati kong profession. Not for a living, but for the church. Okay? Hindi parang hanap buhay kung hindi. Ito po, parang nagagamit ko dito sa simbahan. Alam niyo, ito pong profession ko na ito, nagamit na sa maraming mga simbahan. And I started that doon sa Mother Church sa Almansa. Ever since na naging miyembro po ako doon, naging active kami mag-asawa, ay ako na po ang naging, kumbaga, official na tagakuha ng mga events. Yung profession ko, ginamit ko sa Panginoon. And I hope naging blessing. And then, nabalitaan ng ibang mga church, pwede ka bang ma-invite dito na magkuha ng picture? O sige, sabi ko, hindi ko naman pinagdadamot ito. Pero ngayon po ay hindi ko na kaya dahil medyo lumalaki na yung gawain natin. So, hindi ko na po maiiwanan na palaging wala ako dito. Okay? So, again, go back to our topic. My house. Me and my house. Ito po yung ating pinaka tema.
Okay, again, makakarinig tayong muli ng mensahe patungkol po sa pamilya. Open with me in the book of Ephesians, chapter 4. Go to verse 29, the last portion, down to verse number 32. Itong pong mensahe na ito ay gagawin kong dalawang hati. Isa ngayong umaga, mamayang hapon ay kalahati. Okay, kasi baka masyadong maubos yung oras natin. Dating ngayon pong umagang ito. Shall we all stand up please as I read the passage and follow me silently. The Bible says, "Let no corrupt communication proceed out of your mouth." Andiyan na po kayo? Sige po, antayin ko kayo. May nakikita pa akong nagbubuklat ng kanilang Biblia. Ephesians chapter 4, verse 29. The last portion of chapter 4. Sige po, paki-assist lang yung ating pong mga bisita. Please, nakikita ninyo na nahihirapan silang magbuklat para sabay-sabay po natin itong matalakay. Andiyan na kayo, mga kapatid? Okay, tutuloy po ako. Let not corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Let all bitterness and wrath and anger and clamor and evil speaking be put away from you with all malice. 32, the last verse. And be ye kind one to another, tender-hearted, forgiving one another, even as God, for Christ's sake, hath forgiven you. Shall we pray? O Ama naming Diyos na nasa langit, kataas-taas ang Diyos na dapat paglingkuran ng lahat, Diyos na aming sinasamba, Diyos na aming pinaparangalan, Diyos na siyang dahilan ng aming pagtitipon, kasama, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa live streaming, mga kaibigan na nakasubaybay, hayaan ninyo na ang mga salita po ninyo sa amin ngayong umagang ito ay magiging isang napakamagandang aral para sa pagpapamilya. Tulungan ninyo kami, Panginoon, na lalo pa ay ma-improve, Panginoon, ang pagpapamilya namin. Hindi po kami perpektong pamilya. Subalit, Panginoon, meron kayong mga aral na iniwan na amin pong magagabayan para sa ganon, ang pamilya namin ay maging kalugod-lugod sa inyo. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin, Panginoon, na magbigay pansin sa kung anong sinasabi ng inyong mga salita at patuloy niyo kaming hubugin. Bawat isa sa amin, individually, na bahagi ng isang pamilya, tulungan niyo kaming makita namin ang kayamanan, Panginoon, ng buhay na ipinagkatiwala ninyo sa amin at bilang isang miyembro ng pamilya. Panginoon, humihiling kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Linisin po ninyo ang aming puso at tulungan kami ngayong umaga na kami pong lahat ay makakalapit sa trono ng inyong biyaya. O aming Diyos, patawad sa lahat ng pagkukulang namin. Ako po na mangangaral ninyo, mari po ba pakitulungan ninyo ako na maipangaral ko po ang inyo pong mga salita ng buong karunungan, Panginoon, at buong kapakumbabaan. O Diyos, kayo ang maparangalan namin, maitaas namin kayo, at kami ang maibaba. Sa pangalan ng Panginoon naming Hesukristo, ito po ay aming panalangin. Amen and amen. Okay. Ang titulo po ng pag-aaral natin ngayong umaga is Creating a Godly Culture in the Family. So meaning, family culture ang pag-uusapan natin. Kultura sa pamilya. Ano, alam nyo, sa pamilya ay may mga kanya-kanyang kultura. Pag sinabi nating kultura, ito yung nakasanayan na. Tama ba? Ano, yung nakasanayan na, naging kultura na natin. No, tignan ninyo yung inyong pamilya, ano yung nakasanayan na ninyo? Ano yung kultura ninyo?
Sa amin, pamilya, meron din. Nung kami ay mga unbeliever, meron kaming kultura. Ngayon kami mga mananampalataya na, may bago kaming kultura. The same way sa atin. Okay? Kaya ang paksa natin ngayong umaga is creating a godly culture in the family or family culture. Ito po yung ating tatalakayin. Why? Bakit kinakailangang tayo ay gumawa ng makadiyos na kultura sa atin pong pamilya? Sapagkat ang atin pong mga tahanan ay dapat, ay lugar na kung saan naghahari ang kapayapaan at kagalakan. Na kung saan ito po ay kanlungan ng kapayapaan at kagalakan sapagkat ito ang nais ng Diyos sa bawat pamilya. Okay? Kaya alam niyo, pagka hindi po matagpuan yung peace and joy sa pamilya, kadalasan, okay, ang mga miyembro ng pamilya ayaw niya sa loob ng family. Kadalasan, hinahanap niya yung kanyang kapayapaan at kagalakan sa mga kaibigan. Tama ba? Kadalasan, hinahanap niya yung kanyang kapayapaan, hindi within the family, but sa ibang mga tao. At nakakalungkot po yan, na maraming mga kabataan na makikita ninyo, ayaw nilang umuwi sa bahay. Why? Sapagkat wala silang masumpungang kapayapaan sa loob ng bahay. Mas gusto nila sa labas. Malaya ang kanilang kaisipan. Wala silang iniintindi. Bakit? Kasi hindi masumpungan ang makadiyos na kultura sa tahanan. And so, tinatalakay po natin ito para sa ganon makagawa tayo ng makadiyos na kultura. And maybe some of us here ay naipapractice na ang makadiyos na kultura. Pero habang tayo po ay nag-aaral, dagdagan pa natin kung ano po ang mga nararapat pa. Mga kaalaman na kung saan, prinsipyo na kung saan magiging tulong sa atin para maabot natin kung ano ang nais ng Diyos sa pamilya natin. Now, this morning, again, as I have said, we will talk about culture, particularly culture in the family. Now, what is culture? Sabi natin kanina sa Tagalog, sa kasanayan na. Ang culture, ang sabi ng dictionary, culture is defined as this: the behaviors and belief and values of a particular society or group or tribe or organization. That is culture. Ito raw yung kaugalian, okay, behavior, ugali, belief, paniniwala, and values, yung pinapahalagahan ng isang lipunan, ng isang grupo, ng isang simbahan. Sabihin na natin, isama natin, hindi na i-include yung church. Pero tayo ay grupo. Tama? Ito yung ating pinapahalagahan, ito yung ating pag-uugali, okay? Ito yung ating pinaniniwalaan, okay? Or tribe or organization. Ang sabi. So, lahat tayo, merong kultura. Okay? At ang kultura na ito, tignan ninyo itong ating bansa. Ang daming culture nito eh. Hindi ba? Kada buwan, merong ipinagdiriwang. Ito, darating na naman yung sa school, anong month ngayon? Nutrition month. Okay? Paulit-ulit yan, hindi ba? So, yan ay, kumbaga, kultura na sa mga estudyante natin. Tama ba? At pagdating ng nutrition month, naapektuhan yung kanyang pagpapahalaga, yung values. Pinapahalaga? Nakita ko si Brother Tino kahapon, diyan sa may CCTV camera. Sabi ko, Brad, anong ginagawa mo? Nagdo-drawing siya ng prutas. It affects the mind. Yung values, pinapahalagahan niya kasi itong kailangan ng anak ko. Di ba? Because of that culture. Sabi ko, bakit? Kasi siya po yung leader, magsusumbrero po siya ng ang nakalagay mga gulay. Okay? Yung apo ko, ganun din. Nag-iisip kami ng, ano bang idea sa maganda? Sabi ko, lahat ng mga gulay na kinakain niya, bilhin natin, ilagay natin sa isang basket, at yun ang kanyang dadalhin. Okay? Kasi lahat halos ng gulay, kinakain ng apo ko eh.
Ang hindi ko lang ipinakakain sa kanya, yung ampalaya. Kasi baka maapektuhan, hindi niya nakainin lahat. Pero lahat, pati imbabao, attorney, kinakain ni Paulo. Ay, ni Arkin. Alam niyo yung imbabao, yung parang bulati na gano'n, na gulay? Yan, kinakain ng apo ko yan. Gustong-gusto niya. Yung okra, 4 na okra sa isang kainan, kakainin niya yan. Lolo, rapsa, sabi pa sa akin. That is culture. It affects us. It affects yung ating values, pinapahalagahan natin. Naapektuhan yung ating pong paniniwala dito. Hindi ba? Naapektuhan yung ating behavior. Okay? Ang sabi ng isang aklat, an unknown writer, ang sabi niya, culture affects the way people think, the way people feel, the way people express themselves, and the way people interact with one another. That is culture. Nakaka-apekto yung kultura natin, nakaka-apekto sa buhay natin. Paano tayo makipag-interact sa kapwa natin? It is according to our culture. Kung nakasanayan mo, mura ka ng mura, ganyan ka, makipag-react o makapag-interact. Di ba? Naalala ko nung araw, nung ako po'y unbeliever pa, hindi ako makapagsalita na walang kasamang mura. Di ba? Mapalad yung iba sa inyo, hindi nyo naranasan yan. Okay? So, it affects the culture. Okay? Kaya nga, alam niyo, tayo pong pamilya, may culture din tayo sa family. Tanong ko nga kanina, ano ba yung kultura mo sa pamilya? Yung bang kultura mo noong unbeliever ka, dala-dala mo pa rin itong kultura mo ngayon? Amen? So gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng panibagong kultura. Okay? So marami pong kultura sa pamilya, aminin natin, they were concerned more on the outward appearance of the family rather than the inward character or the inner character. Okay? Maraming pamilya po ang ganyan. Mas concerned sila sa yung pagpapakita sa tao. Naku, wala pa kami nito. Baka sabihin ng kapitbahay namin, ganung pamilya, di ba? Okay? Ini-improve natin kung ano yung pagtingin ng tao sa atin. Okay? Yan ang masyadong pinapahalagahan ng marami kaysa yung kung ano yung nakikita ng Diyos sa loob. Tama? Kaya alam nyo, mas mahalaga kung ano yung nasa loob. Kasi kung ano yung nasa loob, lalabas yan. Tama? Yan yung lalabas. So, inagay ko nga dito, many family culture are more concerned about what? The outward appearance. Rather than yun pong inward character natin. So, ang ibig sabihin, they were more concerned kung ano yung magiging maayo sa paningin ng tao, tama? Kaysa yung kung ano yung maayo sa paningin ng Diyos. And the truth is, God wants every family to have a godly culture. Gusto ng Diyos na ang bawat pamilya magkaroon ng isang makadiyos na kasanayan o makadiyos na kultura. Hindi po ibig sabihin nito na tayo ay perpekto. Hindi ibig sabihin nito na ang pamilya natin walang kapintasan. Tandaan po natin palagi na walang tao at walang pamilya na perfect. Okay? But we can be godly. Tama ba? Hindi tayo perpekto, pero pwede tayong maging makadiyos. Okay? We can learn to walk in the light as our Master is in the light. Tama? And as we walk in the light, we can have fellowship with one another. Nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Di ba ang sabi ng 1 John? Let us walk in the light. Lumakad tayo sa liwanag.
yamang ang ating Panginoon ay sa liwanag. And through that, nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. 1 John 1:7. Okay? Now, how do we develop a culture of godliness? Paano natin madidevelop o kumbaga mapagtitibay ang isang kulturang makadiyos sa pamilya? Now, I want to get your attention dito po sa section na ito ng Scripture, sa book of Ephesians, chapter 4. Okay? Ito pong Ephesians ay napakagandang aklat. I'm not saying na yung ibang aklat hindi maganda. The book of Ephesians is a very, very good book. Dito, ito pong Ephesians ay meron pong 6 na chapter. Kung inyo po yung titignan. Okay? At marami tayong mapupulot dito. Mga practical help on how to live our life. Meron po dyan. Paano tayo mabubuhay? Okay? Particularly on how we can focus on our family. Ang sabi ko kanina, this book has 6 chapters. At ito po ay nahahati sa 2. Yung una, 3 bahagi, it is composed of doctrinal teaching. Okay, when you say doctrinal, ito po ay mga katuruan patungkol sa Panginoon, patungkol sa ating posisyon, sa Panginoon natin, at kung sino tayo sa Panginoong Hesukristo. This is our position. And we can see that in chapter 1 hanggang chapter 3. Now, as we observe, okay, kung kayo po ay nagbabasa ng Bible, at yan po ay natapos nyo na, yung book of Ephesians, 6 lang naman yan. Yung una, sabi ko, ito ay naglalaman ng mga doktrina patungkol sa Panginoon, patungkol sa kung ano ang posisyon natin sa harapan ng Diyos, at kung sino tayo dahil sa Panginoong Hesukristo. That is the first 3 chapter. Yung pong susunod na chapter, okay, it concerns about living this position. Okay? Oo, tayo ay mga naligtas na kay Kristo, tayo ay may biyaya, kilala na, nagpakilala ang Panginoon sa atin, nakita natin paano tayo iniligtas ng Panginoon, hindi sa gawa, kung hindi sa pananampalataya, sa grasya ng Diyos. Ngayong ikaw ay ligtas na, yung next 3 chapters, paano ka naman ngayon mabubuhay bilang isang ligtas? Okay, naunawaan ba? At napakahalaga po niyan sa isang Kristiyanong pamilya. Okay? Now, as we focus on this last part of chapter 4, let the Word of God, okay, show us what kind of culture we should produce in our families or in our home. Dito po sa ating text. Anong uri ng kultura ang dapat mamayagpag o ang dapat ay makita sa bawat pamilya? Sang-ayon dito sa talata na atin pong babasahin. Okay? But, verse 29 hanggang 32. Subalit, simulan po natin sa verse 22 and hanggang 24 para maidugtong po natin bago tayo dumako doon po sa ating pinaka-mensahe. Kasi mahalaga po, matalakay natin kung ano yung verse 22 and verse 24. Tandaan po natin palagi na ang layunin po ng Kristiyanong pananampalataya ay 2 bagay. Okay? The goal of Christian faith includes 2 things. The first one is we need to remove that old nature and how it acts. Ulitin ko. Kailangan nating alisin
yung luma o yung matandang, pag sabing old, yung bang kinatandaan na natin, kumbaga, yung nakasanayan na natin, kailangan nating alisin yon, yung luma na yon, at kung paano ito gumagalaw. Okay, and we can see that in verse 22. Okay, ang sabi sa verse 22, that ye put off concerning the former conversation. When we say former conversation, yung dati ninyong pamumuhay. Sabi ron, that ye put off. Sino mag-aalis? Question. Sino? Ang bagal nyo naman sumagot. Kitang-kita na nga dyan eh. Sino? Okay, bago ako tumuloy, gusto ko muna marinig yung sagot ninyo. Sino ang mag-aalis ng lumang katauhan sa ngayon sa sulat? Tayo. Kasi dyan sabi, that ye. Okay? That ye. Ngayong ikaw ay ligtas na, ye put off, ang sabi ron, that ye put off concerning the former conversation. Okay? The old man. Yung lumang tao. Tama ba? Ikaw ngayon ay na-born again na, meron kang tungkulin. Nakuha mo? Pag sinasabi mong ako ay naligtas sa pananampalataya, sa biyaya ng Panginoon, okay, meron tayong responsibility. We have to put off the old man. Yung mga dati mo, hubarin mo yun. Pag sinabing put off, hubarin mo na yon. Maliwanag ba? Okay? So alam nyo, yan sabi ko nga, Christian faith includes two things. Okay, hindi pwede yung naligtas ka lang sa nguso. Hindi sa puso. Are you with me? Kasi kung ikaw ay naligtas sa puso, you can put off. Mawawala yun eh. Tama ba? Kaya sabi dito, put off the old man, which is corrupt according to the deceitful lust. Okay? So, the truth is, everyone who is saved, okay, had an old way of life. Meron tayong old way na kinasanayan sa buhay natin, na kung saan nagki-create ito ng kultura. Okay? Na kung saan yung kultura na yan, ito yung nagdadala sa atin sa problema o kapahamakan. Tama ba? Okay? So, uulitin ko. Nung tayo ay hindi pa saved, meron tayong kultura na kung saan ito ay gumagawa ng problema sa atin at nagdadala sa atin sa kapahamakan. At ang Biblia po ay hindi maaaring maging taliwas sa bagay po na yan. Now, consider Proverbs chapter 14, verse 12. Ang sabi ron, na-copy it, there is a way which seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Yan tayo noon eh. Meron tayong mga kultura, meron tayong mga pamamaraan na sa tingin lang natin, okay ito. Okay? Ang iniisip lang natin, yung kung ano yung gusto natin, ang iniisip lang natin yung sarili natin. Okay, pero hindi natin alam, in the end, may kapahamakan pala sa dulo. Tama ba? And some of you can attest to this. Ako, ganun din. Totoo po. Na marami akong mga bagay na sa tingin ko tama nung ako ay unbeliever pa, pero nagdala sa akin sa kapahamakan. Nagdala sa akin ng mga problema at ang mga alalahanin. Kaya alam niyo yung aking pag-aaral sa kolehiyo, 10 taon. Why?
Bakit ako inabot? 10 years ako sa college. Kasama ang summer. Doon sa 10 years na yan. Okay, hindi pa ako nakagraduate, attorney, naiwanan ko yung Law 113. Okay? Hindi pa. 10 years. Why? Because there is a way that seemeth right unto me. But the end thereof is destruction. Late ko na lang napagtanto na mali pala yun. Hindi pala yun ang tama. Kaya kayo mga nag-aaral kayo, nag-umpisa pa lang kayo, mga estudyante. Yung iba sa inyo, high school na, yung iba sa inyo, maglilipat na ng college. So be serious about your studies. Huwag ninyong hayaan na yung inyong akala ninyo tama at dinidisregard ninyo kung ano yung naririnig yung mensahe ng pastor ninyo, naririnig ninyo kung ano yung sinasabi ng Bible. In the end, makikita ninyo yung resulta. Are you with me? So be serious about your studies. Tignan ninyo yung mga magulang ninyo, ang puputi na ng buhok niya, bata pa. Okay, seryoso sila sa inyo eh. Kayong mga batang maliliit. Pag nagpipreach si pastor, makinig. Tama? Kasi may aral eh. Alright, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is destruction. Kaya nga, alam niyo, yung pong ating old nature, yung ating lumang kinasayan na at ang mga practices nito, ang sabi ng Biblia, we have to put off. Kailangan natin itong alisin. Now, pangalawa, meron ding bilin pagdating sa verse 24. Pag meron kang inalis, merong ipapalit. Tama ba? Secondly, it must be replaced with the nature of the new man. Kasi, kung tinanggap mo si Kristo sa pananampalataya, biyaya ng Diyos, merong bagong buhay na ginawa ang Panginoon sa iyo. Bagong buhay na inihanda ang Panginoon sa iyo. Yun ang isuot mo. Tama ba? Yan, verse 24. Ang sabi ng verse 24, and that ye put on, yung kanina, put off. And then ito naman, put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Sino ang gumawa ng new man na yon? Ginawa ng Panginoon. Hindi ba? Yun ang isuot natin. Okay? Yung old man, hindi Diyos ang gumawa nun. Gawa ng diablo yun. Hubarin natin. Merong new man, okay, na ginawa ang Panginoon, yung mga practices ng human na inihanda ng Diyos, yan ang isuot natin. So, ibig sabihin, we will allow the Lord to control our life. At habang ipinasasakop natin ang buhay natin sa Panginoon, patuloy niya tayong tinuturuan. Paano umibig, paano tayo kikilos, tama? Paano tayo mamumuhay. Okay? Ipasakop natin sa Panginoon natin. Now, as we observe these verses, ito pong dalawang talata pong ito, the removal of the old and the putting on of the new man, it produces three characteristics. Okay, ito po ay gagawa ng tatlong katangian na kung saan magdi-develop ng godly culture sa ating bawat pamilya. Naunawaan na ba? I hope that is enough as our introduction. So, it will create a godly culture. Ano yung kultura na yon na dapat makita sa pamilya natin? And we will look at that in verse 29 down to verse 32. Number one, God wants our home or family first to have a culture of edifying encouragement. Okay? Uulitin ko. God wants a culture, okay, of
edifying encouragement in the family. Sa Tagalog, ang nais ng Diyos, magkaroon tayo ng kultura na kung saan ito'y pagbibigay ng palakasan sa isa't isa. Naunawaan? No, encouragement sa bawat isa. Pagpapalakasan, yan ba'y nakikita sa bahay natin? Kultura ba yan sa bahay? Na nag-i-encourage tayo sa isa't isa o palaging ang naririnig na lang sa bahay ang naghahari, "Oy! Ano ba? Ikaw! Bakit ngayon ka lang? Oy! Kulang to! Dagdagan mo pa!" Di ba? Are you with me? So, within the context of the church lang ako, ayokong lumabas dito. Bahala sila. Basta tayo, dito lang muna. Okay? Doon sa mga nasa live streaming, kasama kayo dito, ha? So, ano yung culture? Tandaan po natin palagi that every person needs encouragement. Walang tao na hindi nangangailangan ng pagpapalakas o encouragement. Okay? Every single person sa pamilya ay nangangailangan ng pagpapalakas. Why? Kasi hindi tayo mga perpekto. Madalas nagkakamali tayo. Amen? Madalas yung gusto natin hindi nami-meet. Kung minsan pag nangyari 'yon, okay, nadi-discourage tayo. Ang masakit pa nito, na-discourage ka na, yung mga kasama mo pa sa bahay, ikaw kasi, sabi ko na sa'yo. Tama? Naghahari yung, imbis na encouragement, ang nagiging kultura sa pamilya, hindi nagiging sentro ng kaisipan, yung pagbibigay ng palakasan, kung hindi nagbibigay sentro sa ang nakasentro sa kaisipan, yung bang manisi, okay? Sisihin mo pa, imbis na, hindi, okay naman, maayos naman yan. Di ba? Hindi yung konting mali lang, ikaw, hindi mo na naman itong ginawa, huwag mo na naman yan. Tama ba, Brother Ronel? Kulang na naman ito. Tandaan natin palagi, walang perpekto sa atin. And I hope, pag may mga ganyang pangyayari, hindi naman yan sinasadya. Tama? Pero iba naman yung sinasadya mo, talagang makakarinig ka ng bulyaw. Pero kung yung, kita mo naman, hindi sinasadya, okay? So, magbigay tayo ng mga, kumbaga makita yung encouragement. No? Dapat yun ang ma-edify, mapalakas sa pamilya. Okay, sabi ko nga kanina, every member of the family needs encouragement. Okay, una, yung mga nanay, kailangan ng encouragement. Okay? Or yung mga adult ladies, kailangan ng encouragement. Kasi, alam niyo, yung mga kababaihan, aminin natin, hindi sinlakas nating lalaki yan. Bagamat yung mga babae ngayon, ay kala mo malalakas sila. Kinukuha na nila yung, kumaga, ginagaya na nila. May mga babae na nga ngayon, nagdadrive ng tricycle, nakikita ko eh. Kung minsan nakasalukbong na gano'n, naka-face mask, yung pala lalaki yun. Kinukuha na nila, dati lalaki lang gumagawa niyan eh. Pero ang totoo, talagang ang mga babae ay hindi sinlakas nating mga lalaki. Tandaan po natin yan. Okay? Ang masakit, isipin, makita mo sa isang pamilya, mas malakas yung babae kaysa sa lalaki. Tama? At ganyan na nangyayari ngayon. Sana huwag. Huwag nating sanayin sa pamilya yan na ang command galing sa babae. Hindi yan na disenyo ng Diyos. Kasi ang haligi ng tahanan ay lalaki. Tama ba? Kita nyo, oo raw, sabi nung gate. Okay?
So tumindig tayo as lalaki. Hindi mga lalaking bahag ang buntot. No, tumayo tayo na lalaking responsable sa pamilya. Kaya sabi ko nga, ang mga nanay, mga kababaihan, they need encouragement. Maghapon, alam nyo kung ano yung ginagawa nila, yung pagod na nararamdaman nila kaysa sa lalaking pagod, magkaiba. Tandaan natin. Ito yung misis ko. Wala naman ako ibang gagamiting halimbawa kung di misis ko. Tsaka siya lang naman talaga ang kilala ko kaysa sa inyo. Okay? Ang trabaho po niyan, maglaba. Ako magluto. Kasi hindi marunong magluto eh. So ang gagawin ko? Pipilitin ko siya, ikaw kasi, hindi ka tinuruan ng nanay mo. Nung ikaw dalaga pa. Kung alam ko lang, di ka marunong magluto. Sana kinuha ko na lang yung isa, magaling magluto. Nagising kayo, Ganun kami. Ever since, ako ang tagaluto, maski na nung ako po ay wala pang asawa. Sa pamilya namin, ako ang nagluluto. Kasi panganay ako eh. Yan yung pamilya namin. Hati-hati kami sa trabaho sa bahay. Tagaluto, since ako yung panganay, binibigyan ko ng encouragement yung nanay ko kasi may tindahan kami sa palengke. Okay, kaya since ako yung panganay, wala namang ibang uutusan. 6 kami magkakapatid na nag-aaral. Sipin nyo yan. Ang uniforme namin, puro puti. Okay, o Rod. Aalis na ako, magtitinda na ako. Maiwan ka dito. Ito na yung lulutuin mo mamaya. That is my life. Mas bata pa ako sa inyo. That is my life. Okay, o yung mga damit ng mga kapatid mo. Okay, nakababad na, kusutin mo na lang yan. Kaya tawag sa akin noon, bakla eh. Kasi yung mga batang lalaki, naglalaro sila. Ako, naglalaba ako doon sa ilalim ng hagdan. That is the way we encourage our mom. Yung mga bata ngayon, hindi mo mautusan. Hindi ba? Ako naglalaban ng mga puting damit. Okay, bibisitahin pa ng nanay ko yan. Ito, meron pang libag, hindi pa naalis. Babad na naman, laban na naman. At hindi sa tabi ng bahay namin. Kasi wala kaming tubig. Sa kabilang bahay pa, bakuran, bit yung planggana na punong-puno ng damit. May gumagawa ba sa inyo yan? Wala, mapalad kayo. Di ba? The mother need encouragement. Kasi yung mga ibang gagawin nila, madalian mapagod. So, tulungan. Okay? Kailangan nila ng pagpapalakas. Ma, pwede ba ako na lang gagawa niyan? Ako na maghihiwa ng sibuyas. That's a simple thing na ma-encourage yung mga nanay natin, hindi ba? And also the father need encouragement. Yung mga tatay na nagtatrabaho, pagdating ng bahay, ang gulo-gulo ng bahay. Okay, may mga magulang naman na nasanay na magulo, okay lang yan. Wag mga kapatid. Wag tayong masanay na yung bahay natin magulo, nakakalat lahat, okay lang yan. Kasi iba talaga yung bahay, malinis, maayos. Nakakapagbigay ng encouragement yan. Tama ba? Maski dito sa simbahan. Okay. Pastor naman, bakit naman na? Kasi church family to eh. Okay, hindi natin babaliwalain yung pamilya ng Diyos. Pag tayo yung nagtitipon-tipon dito, gawin nating maayos. Makialam tayo, mga kapatid. Kasi bahay natin ito eh. Hindi ito bahay ni pastor. I tell you, bahay natin ito. Kaya pag nakikita niyo yung gumaganda yung ating bahay, maging concern tayo. Okay? Kaya sabi ko nga kanina, pag natapos lahat yan, maglalagay tayo dyan ng announcement. No food and drinks inside the auditorium. Okay? Bawal. Sa Tagalog, baka hindi naintindihan ng iba. Bawal na ang pagkain at inumin sa loob ng auditorium.
Eh, paano, pastor, pag magkakainan na tayo? Fellowship na. Ay, iba yun. Di ba? Iba yun. Pero during the time of worship, no food and drinks inside the auditorium. Okay? Oh, now, punta tayo doon. So, we are family. Hindi po tayo iba, kaya nga tawag natin brother, sister. Okay? So, we're trying to improve everything. Huwag tayong papayag na magulo. Pag nakita natin marumi, so linisin. Okay? Bahala na sila dyan. Bahala na sila. Hindi po. Ano, pagtulong-tulungan natin ito. Kasi kung isang tao lang ang mag-aasikaso nitong simbahan, I tell you, next year, patay na yon. Okay? So, palagi ko sinasabi, Pastor, kulang tayo nito. Ano, may mga kapatid naman na alam nila kung ano yung pangangailangan. Minsan makikita ko na lang dyan, meron na. Ano? So, maganda yung mga, lahat tayo ganun eh. Hindi ba, Pastor, kailangan natin ito. So, pagtulong-tulungan natin. Now, we need encouragement. Tatay, nanay, yung mga bata, kailangan nila ng encouragement. Lalong-lalo na itong mga nag-aaral na ito. Ang sisipag man namang mag-aral nitong mga to. Tama daw, nagtitinginan pa sila. Oh. Di ba? Pagal na pagal ang kanilang mga isip sa pag-iisip ng kanilang assignment, pagre-research sa Facebook. Yung ba mga nanay sabi, buti nga. Di ba? Akala mo nagre-research. Yung pala, naka-Facebook pagka, oy, katapos ka na ba dyan? Bigla isi-ship yung, ang dali nun eh, di ba? Isip na gano'n, tung-tung. No. Pagtingin ng nanay, yung anak ko, sipag. Pagtalikot, Facebook na naman uli. Nakaka-connect ba ako? Tama? So, we need encouragement. Ito mga bata na ito, kailangan din ng encouragement. Diba? Sa kanilang pag-aaral, so, suportahan natin sila. Anak, kumusta na? Kumustahin natin yung assignment, di ba? Nagawa mo na ba yung assignment mo? No, hindi pa nga pa eh. Ano mang kulang? Kasi ganito po eh. So yung bata naiibsan siya. Hindi ba? Hindi yung, ano assignment mo? Ginawa mo na ba yan? Ang hirap eh. Bahala ka dyan. Yung kurso na yung kinuha mo, tapos hindi mo ganun. Okay? Kayo ba may mga course nang nasa isip kung anong gusto ninyo? Okay? Sa school na gusto ninyong pasukan? Kasi mahalaga yan. Dapat yan. Ngayon pa lamang, iniisip nyo na, hindi yung pagdating, ano kaya ang course ko? Ito na lang. Ganyan kinuha mo eh. Ganyan din ako. Gaya-gaya. Ganyan nangyari sa akin eh. Kaya ang course ko, 5. 5. Nag-mechanical engineering ako. Nag-industrial engineering ako. Nag-management ako. Okay? 4 lang pala. Management ako, and then, ang kahuli-huliyon ko is accounting. Why? Hindi ka ba nagandaan eh. Gaya-gaya eh. So, ihanda nyo yan. Habang kayo ay nasa high school pa lang, at magbebenepisyo kayo pag pinaghahandaan nyo ang mga bagay-bagay. Okay? So, we all need encouragement. Tandaan ninyo, ito ang katotohanan. When we encourage somebody, nagbibigay po tayo ng lakas. At nagbibigay po tayo ng courage. Okay? Tapang. Nabibigyan natin ng, pag nag-i-encourage tayo, nakakarinig sila ng pagpapalakas. Alam nyo, yung mga mahihina, tumitibay. Tama ba? Yung mga bata na, hindi nila kayang abutin yun, nagkakaroon sila ng pangarap na abutin. Why? Kasi meron naka-back up eh. Nakukuha? Yung mga magulang na down o yung mga tatay na down, naku, ito na naman tayo. Panibagong araw na naman. Pag ini-encourage mo yan, lalong nagsisikap ang mga magulang. Hindi yung, may man yan. Diba? Mag-overtime ka naman, kulang na naman ito. Hindi pa tayo nakakabayad ng ilaw. Pag nabayaran natin lahat, ubus na. Yung iba naman, hindi nila pinoproblema yung mga pambayad. Ang problema nila, pambili. Kung ano yung bibilin. Okay, kaya palagi, kulang.
Tama? So we must have a proper management of our finances. Tama? Hindi lahat ng pera ay panggarbo. Nakuha? Maglaan tayo sa mga bagay na mahahalaga na kung saan in the long run kakailanganin natin. Ako po'y wala nang pinag-aaral. Wala na. Okay, pero kaming mag-asawa ay naghahanda kami para sa aming, kasi hindi naman kami bumabata. Hindi ba? Mabuti na lang kung aampunin ninyo kami. Okay? Sino ba naman, pag tumanda kami na Ma'am Gigi, gusto niya ba kaming ampunin yan? Hindi, di ba? So we have to prepare. Tama? Yung aming finances, bagamat kung minsan ay wala. Pero pag nagkaroon kami, tabi yan. Yung pensyon ko, tabi yung kalahati akin ha. Yung kalahati sa'yo. Ganon kami. Kalahati, punta kami sa bangko. Okay? Hindi lahat. Ganon din kayo. Mga magulang. Hindi ba? Kasi that is way of encouragement. Hindi ba? Kung minsan, dumarating sa atin yung bagsak tayo. Why? Kasi hindi tayo naghanda eh. Tama? Hindi tayo naghanda. Tapos yung mga tao sa paligid mo, within the family, sinisisi ka pa. Kasi ikaw kasi ganun wala na. Tama? Anong mangyayari sa pamilya? Gera palagi. Pagtatalo-talo. Walang makuhang encouragement sa bawat isa. Okay? And so, sa bahay natin, we need encouragement. Magkaroon tayo ng kultura na kung saan ma-edify yung pag-i-encourage sa bawat isa. Okay? We need to learn to speak words that build up people in our homes. Okay? Kasi ito yung tinutukoy dito sa verse 29. Now, tignan ninyo. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good to the use of edifying. Okay? Ano sabi ron? Walang corrupt na word o communication na lalabas sa mga labi natin. Okay, now the word corrupt, ano yung corrupt dyan? Ang ibig pong sabihin yan sa Strong Dictionary means bad words or rotten or worthless. Pag sinabing rotten, ano yung rotten? Maganda sa English. Sa Tagalog, bulok na salita. Nakuha. At ano pa? Walang kwentang salita kasi sabi ron, worthless. Ang sabi dito ni Pablo, huwag ninyong hayaan na may lalabas na bulok na salita sa inyong bibig. O walang mga kwentang salita sa inyong bibig. Tama? Yung bang down ka na nga, anong dapat marinig sa'yo? Tapos sabihin mo, ikaw kasi, bulok yun. Huwag mo yun sabihin. Tama, ikaw kasi hindi mo yun ginawa Ay, kulang na naman. Bulok na salita. Tama, hindi yan makapagpapalakas. Now, isipin ninyo ang isang bulok na bagay. Hindi ba? Halimbawa, bulok na karne. Amen? O yung bulok na kamatis. Ano yan? Bulok na patatas. Pagka bulok, di mo mabaho? Hindi ba? Pakikinabangan mo ba yan? That is worthless. Patapon na yun Okay? Pag hindi mo yan inalis, anong mangyayari? Pag bulok, hindi mo inalis doon, mabubulok na yung buo. Nakuha ninyo? Maglagay ka ng isang bulok na kamatis, hindi mo alisin yan. Isang araw lang, apektado na yung mga nasa ilalim. The same way, yung bulok na salita, pag yan ay lumabas, apektado marami. Okay? Kaya ang sabi dito, dapat ang lalabas sa bibig ninyo, yung magiging
ma-edify yung mga makikinig. Kasi alam niyo sa bahay, pag nagsalita ka, hindi lang yung kausap mo ang nakakarinig. Tama? Pag kinausap mo yung misis mo, naririnig ng mga anak mo. Nakuha ba? Yung mga anak naman na sumasagot sa magulang, naririnig ng mga batang kapatid. Tama? Inutusan mo lang, ako naman nguutusan, wala na kayong nakikita kung hindi ako. Paano walang makikita? Isa ka lang anak. Hindi ba? Dami-dami namin eh. Hindi ba? Ako lang palagi nakikita nyo, naririnig ng mga batang kapatid. Naririnig ni kuya, naapektuhan tuloy ang iba. So, wag lumabas sa bibig natin ang mga mababahong mga salita o nakakahawang mga salita na hindi nagbibigay, okay, ng magandang implikasyon sa mga miyembro ng pamilya. We have to speak words that will build up the hearers or each members of the family. Makakapagbigay ito ng encouragement, pagpapalakas. Kaya nga, alam niyo, sa bahay, kailangan nating bantayan kung ano yung lumalabas sa bibig natin. Kasi kung minsan, hindi na natin ito pinapansin eh. Why? Meron tayong kultura. Nakukuha? So, ang kulturang binibuild up sa atin ng Panginoon, especially when it comes to words na lumalabas sa bibig natin, ay makadiyos na kultura. Nakuha? Kung nung araw, palasigaw ka, kung minsan ako napapasigaw ako sorry napapasigaw, pag nabibigla ako, maiisip ko, hindi ako ganito dapat eh. Medyo kakalma na naman ako niyan. Kaya kung painumin ako ng losartan ng misis ko, dalawa eh. Bantayan natin yung mga salita na lumalabas sa bibig natin. We need to be careful. We need to guard our words and speak words that build up and encourage every members of the family. Yung mga salita na hindi magwawasak, hindi magbi-build up ng sama ng loob. Tama? Kundi makakapag-encourage. Alam niyo, napakadaling magsalita. Napakadali. Kung ano yung nabuo sa isip natin, madalas, bigla na lang natin ito sasabihin. Sa ating within the family kung minsan, pag meron tayong hindi nagustuhan, magbubulalas agad tayo. Okay? Ang tanong dito, yung bang lumabas sa bibig mo, nakapagpalakas ba nung nakapakinig? Tama? Lahat tayo rito kasama. Maski ako. Tama? Nakapagpalakas ba? O nakapagtanim ng sama ng loob? Kayo, mga kabataan, paano niyo kausapin yung inyong mga magulang? Napalakas ba sila? Kung minsan, mga magulang natin, pag sinagot nyo sila, hindi lang kumikibo yan eh. Kasi sumasama lang ang loob eh. Minsan, kinikim-kim lang nila yung sama ng loob nila. Kasi ayaw na nilang makipagtalo sa inyo. Why? Hindi nabantayan yung salita kung ano na lang yung naisip natin. Okay? Now, let us consider some Bible verses regarding sa yung bang mga salitang mamumutawi. Alam nyo, hindi tahimik ang Biblia rito. Bigyan natin ito ng pansin. Now, go to Proverbs chapter 18:21. Napakarami po nito pero pumili lang po ako ng iba na ugma dito sa ating usapin. Proverbs 18:21. Diyan na kayo? Ang sabi ng Proverbs 18:21, death and life are in the power of the tongue. Tingnan ninyo ito. Ang kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng bibig. Ano yung sinasabi dito? Yung bang ang tao, mapababa mo, ma-degrade mo siya, masira mo, okay, o mapalakas mo siya,
napaka makapangyarihan ng salita na sasabihin mo sa kanya. Okay? Kaya tama ang Biblia. Ano, gusto mo siyang wasakin? Pagsabihan mo siya ng hindi maganda. Tama? Yung salitang masakit, mas mahigit pa yan kaysa sa sampal eh. Kasi yung sampal, ang sakit nun, mamaya wala na. Pero yung salita na binitawan mo sa isang tao na masakit, habang buhay, dinadala niya yan. At kung minsan, maraming mga magkaaway dahil lamang sa isang salita. Tama? Maski sa loob ng bahay. Okay, kaya tama ang Bible, sabi niya, death and life are in the power of the tongue. Ang salita po natin ay makapangyarihan. Maging sa James, sinasabi po yan, ang salita natin o ang bibig natin, yung mga salita, yung ating dila, kayang tumupok ang pagkaka-illustrate doon, kaya niyang tupukin ang buong gubat. At ang salita na binitiwan mo, ang sabi sa Bible, para yung isang, yung bang pakpak ng, yung alipato na pag hinipan, hindi na yan babalik. Okay? Kapag kaya na ay nasabi mo na, napakahirap niyang bawiin. Yung sugat na ginawa ng masakit na salita, okay, napakahirap paghilumin. Maging within the family. On how you talk to your husband, how you talk to your wife, how you talk to your mother and father. Okay, ingatan natin. Kay lolo at kay lola, ingatan natin yon. Kasi, mahirap paghilumin ang sugat na gagawin po niyan. In Proverbs chapter 12, verse 25, ang sabi sa mga talata ay ganito, heaviness in the heart of man maketh it stoop. What is stoop? Down ang ibig sabihin. Yung bang yukod. Pag merong bigat ang isang tao sa puso, makikita mo yung kalungkutan sa kanya. Down siya. Okay? Pero ano yung makapagpapalakas? Ang sabi, but a good word maketh it glad. Okay? Pero, ang mabuting salita ay makakapag-angat sa kanya. Okay, ito yung warning sa ating lahat. No, hindi warning, kundi paalala sa ating lahat. Pag meron tayo nakikita sa pamilya natin, down siya, huwag nating lalong hatakin pababa. Kailangan niya ng salita na maririnig niya na kung saan mapapalakas siya. Tama ba? Yung mga asawang babae, asawang lalaki, yung mga adults sa bahay, yung mga anak, lahat yan. Kung minsan dumarating sa kanila yung may time na sila ay down, yung mga bata, pagkaya na hindi nakapasa sa exam, pag uwi sa bahay niyan, parang, di ba? Tinatago pa yung results kay nanay at kay tatay. Kasi nahiya sila eh. And at the same time, parang hindi nauugma doon sa hirap ni tatay. Kaya kung minsan, down itong mga bata na ito, hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. So bigyan natin sila ng pagpapalakas. Kayo naman mga bata, huwag kayong maglihim. Okay, pagka kayo ay down, tell your problem to your mom and dad. Maging open kayo kasi paano kayo ma-encourage? Tama ba? So, heaviness in the heart of men maketh it stoop. But a good word maketh it glad. 15:1. Proverbs. Anong sabi dito? A soft answer turneth away wrath. Okay? Ano sabi? A soft answer turneth away wrath, but grievous word stir up anger. Di ba makapangyarihan? Yung mga salita na lalabas sa atin, ang sabi ron, yun daw malumanay na sagot, nakakaalis ng galit. Okay? Galit ka na nga, sasagutin ka pa ng pabalang-balang, aba, masasapo mo yan. Nakuha. Kayo mga magulang, mga bata, bantayan ninyo, paano kayo nakikipag-usap sa mga matatanda?
o mga adult. O maski na hindi sa mga matatanda, kayo, mga nag-uusap-usap kayo. Okay, maging tayo na mga adult. Ano yung bang malumanay na pagsagot? Kahit, halimbawa, hindi mo nagustuhan, so sumagot ka ng malumanay. Ang sabi ron, yun ay nakakapag-ibsan ng puso. Tama? Nakaka-comfort. So makikita mo na marirealize niya yung maling ginawa niya. Tama? Hindi yung, ikaw kasi, ano ngayon? Kakasaka? Hindi naman pwede yun. Hindi ba? Hindi. Kaya pagka sumagot ng ganito, sasagutin mo rin, ano mangyayari dyan? Why? Pero ang sabi doon sa mga talata, but grievous words stir up anger. Okay? Yung mga salita na masasakit, yan ay nagpapaliyab ng galit. So anong kailangan? Sa pamilya. Okay? Soft answer. Pag nag-usap tayo, kalma lang. May mali, so kalma lang. Tama ba? Remember, our words are always connected. Now listen, very carefully. Mahalaga po ito. Ang atin pong mga salita ay palagi konektado, okay, sa kondisyon ng puso natin. Tandaan ninyo yan. Yung ating mga salita ay palaging konektado sa kung ano ang kondisyon ng puso mo. Nakuha? Okay, anong sabi ng Bible? Kuha tayo ng verse. Luke chapter 6, 45. A good man, diyan na kayo. A good man, out of the good treasure of his heart, bringeth forth that which is good. Bring it forth. Sabi niyan, lalabas kung ano yung mabuti. Saan lalabas yan? Of course, sa bibig. Tama? At ang sabi pa diyan, and an evil man, out of the evil treasure of his heart, bringeth forth that which is evil. For of the abundance of the heart, what? His mouth speaketh. So saan lalabas? Sa bibig. Pag ang puso mo marumi, now listen, pag ang puso mo marumi, ang lalabas sa bibig mo marumi. Pag malinis ang puso mo, ang lalabas sa bibig mo, mga salitang makakapagpalakas sa kapwa mo. Tama? Pag marumi ang puso mo, mga salita na lumalabas sa bibig mo, palaging cross out yung mga taong kausap mo. Tama? So, we must be careful. Anong kailangan nating bantayan dito? Puso natin. Tama? Hindi yung literal, kung hindi yung espiritual na puso. Tama? Kung yung ang pusong literal, binabantayan natin eh. Tama? Ano yung nangyayari pagka yung literal heart hindi mo binabantayan? Kadalasang nagiging sanhi. Nai-stroke, hindi ba? Okay? Kaya alam niyo, kilalang kilala mo yung mga Kristiyano na nagsasalita ng mga stroke. Pag may Kristiyano nagsasalita, walang pakundangan sa kanyang pagsasalita, spiritually, stroke. Okay? Daldal lang ng daldal, daldal lang ng daldal. Hindi binabantayan yung kanyang mga sinasabi. Are you with me? And so, bantayan natin yung mga salitang lumalabas sa atin. Why? Unang-una, may nakikinig. Tama? Pangalawa, meron kang pinalalakas o pinahihina. Tama ba? So, ang lumabas sa bibig natin, yung mga salitang magpapalakas sa mga taong nakapakikinig. Alam nyo, kung minsan, wala tayong pakialam sa pananalita natin. No? Tinatalakay natin ito kanina pa, salita. Okay? Kasi diyan tayo nagkakaintindihan eh.
Papayag ba kayo na ang pastor ninyo? Hindi niyo ako maintindihan. Hindi ba? Sa bahay, ganyan din. Hindi ba? You communicate to each other dahil sa mga salitang lumalabas sa bibig mo. At napagtitibay at napapaglalim yung relasyon ninyo sa isa't isa sa mga salitang naririnig sa iyo. Are you with me? Hindi yung, kasi Kristiyano kami lahat eh. No, it is not about that. Tama, mga Kristiyano nga kayo lahat. Eh kung mag-usap naman kayo sa bahay, para kayong mga hindi Kristiyano, eh wala rin yun. Nakuha. Hindi ba? Naririnig pa nung kapitbahay. Kung minsan yung iba, hindi na nahihiya na naririnig ng kapitbahay yung kanilang usapang sigawan. Wala silang pakialam. Bakit? Ganito na kami. Ganito ka dapat noon, pero ngayon hindi ka na dapat ganyan. Tama? So kahit na galit tayo, medyo i-low tone naman natin o yung volume ng salita, ay huwag nating hayaan makarating sa ibayo. Nakukuha. Yan ba yung mga Kristiyano? Ayan, tingnan mo magiging epekto dyan eh. Tignan mo nga. Di ba? Eh kung minsan, di ba, alam mo naman dito sa Pilipinas, pader lang ang pagitan. Ano? May sinabi, kahit pabulong, naririnig ng kapitbahay. Amen? So, ingatan natin. Okay? Maging, pakialaman natin, kung ang ibig ko sabihin dito, pakialaman natin kung ano yung magiging implikasyon ng mga taong nakapakinig sa atin at kung ano yung narinig nila sa atin. Tama ba? Matuto tayong mahiya. Yan yung ibig kong sabihin. Okay? Ikahiya natin yung mga salita na bulok na lalabas sa ating mga labi. Isa pang bagay. Okay? Bantayan din natin papaano naman tayo nakikipag-usap. Okay? Kasi kadalasan, kultura na ng mga Pilipino, yung bang sigaw ng sigaw. Kung minsan nakikipag-usap, mababa nga ang boses, pero may galit naman sa loob. Nakuha. Ay, hindi dapat mangyari yon. We must be open. Tama? Kasi hipokrito yun eh. Maging bukas, pag-usapan, magbigay tayo ng mga word of encouragement na kung saan ang bawat miyembro ng pamilya ay mapapalakas. Number one, godly culture. We must have a culture of what? Edifying encouragement. So mamaya, time na nating magsalita. Kasi ako muna nagsasalita ngayon. Bawal kayo. Pag nag-amen, okay yan. Na-edify ako. Kita nyo, pag nakarinig ako, amen! Sa simbahan, na-edify yung pastor. Pero yung, ginaganyanan nyo lang yung mensahe. May magandang nasabi, narinig mo, wala ka man lang ka-response. Hindi ba? Amen? Ayan. Okay, kita nyo? So, tutuloy na tayo. Hindi ba? Second point. Pangalawa. Second culture. Una, words o edifying encouragement. Now, pangalawang kultura na maging kasanayan natin, hindi lang yung magsalita tayo ng maayos, mapagbantay tayo sa mga salita natin, magandang kultura yon. Pero isa pa na dapat po nating tignan. We must have a culture of spiritual sensitivity. Kasi pag wala tayong spiritual sensitivity, yung first point, that will not happen. Okay? We must have a culture, yung bang kasanayan na meron tayong spiritual na sensitivity. Yung bang sensitive tayo sa kilos at gawa ng banal na espiritu. Now, go to verse number 30. Ang sabi dyan, now tignan ninyo, galing doon sa pagsasalita, verse 29, hindi ba? Okay, as you study the passage.
No, ang tinalakay dito ni Pablo, kung paano ka makipag-communicate, paano ka magsalita. Dahil pag nagsalita ka, may nakamakikinig. At ang sabi niya ni Paul, pagka nagsalita ka, dapat may edify yung mga nakapakikinig. Okay? And then verse 30, ang sabi niya, and grieve not the Holy Spirit of God. Okay? Merong kaugnayan yun. Ang sabi ron, huwag mong pighatiin ang banal na Espiritu. Ang sabi diyan, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Ang sabi, na kung saan, ang kausap dito, mananampalataya. Okay, in context to this, mga Christian sa Epeso. Okay, ngayong umaga, ang mga kausap ko, mga Kristiyano dito sa Kanlubang. Particularly, mga miyembro ng Bethesda Kanlubang. Christian. Okay? So, sabi diyan, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby you are sealed unto the day of redemption. Now listen, every Christian within the family must be sensitive. Dapat sensitibo tayo sa presence ng banal na Espiritu. Kasi, tandaan mo palagi, kung ikaw ay Kristiyano, hindi ka nabubuhay mag-isa. Uulitin ko, kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka nabubuhay na nag-iisa. Tandaan mo palagi, kahit saan ka magpunta, hindi ka nag-iisa. If you're a Christian, okay, kasama mo ang presensya ng Panginoon. Kaya pag nagpunta ka sa lugar na hindi gusto ng Panginoon, you grieve the Holy Spirit. Tama ba? Pag nagsalita ka na hindi sang-ayon sa Panginoon, you grieve the Holy Spirit. Tama? Kaya, ang tinuturo sa atin dito, we must have a culture of spiritual sensitivity. Palagi nating isa sa isip yun, na tayo, hindi lang tayo nag-iisa. Okay, kayo mga estudyante, pag alis ninyo sa bahay, pagpasok ninyo sa school, hindi na kayo nakikita ng mga nanay at tatay ninyo, tandaan ninyo, hindi kayo nag-iisa. Kasama nyo ang Panginoon. Okay, kaya kung gagawa ka ng assignment o mag-exam ka, okay, at ilalabas mo yung kode kung ginawa mo, hindi ka nag-iisa. Kitang-kita ka ng Diyos. Are you with me? Kung ikaw ay nakikihalubilo sa mga eskwela mo, mga unbeliever, okay, hindi ka nag-iisa. Tama ba? Kasama mo ang Panginoon, yung kanilang biruan, at pagka yan ay biruan mo din, mga kabastusan, you grieve the Holy Spirit. Sa atin ng mga magulang, ganun din. As simple as that. We must be sensitive. Dapat sensitibo tayo sa presensya ng banal na Espiritu sa atin. No? We must have a spiritual sensitivity. Remember that the Holy Spirit is not living in our home. The Holy Spirit is living within us. Kaya sabi rito, we are sealed by the Holy Spirit. Hindi po nakatira ang banal na Espiritu sa bahay natin. Ang banal na Espiritu nakatira sa iyo mismo. Ikaw yung bahay niya. Nakuha. Tama? Kaya yan, sumasamba ka, hindi ka nag-iisa. Maaaring nakatingin ka sa akin, pero hindi ka naman nakikinig. Tama? Kitang-kita ng banal na Espiritu. Maaaring nakikinig ka nga, hindi mo naman inuunawa. So we must have a spiritual sensitivity. Kaya sabi ko nga, the Holy Spirit is not living in our home. It is living within us, in our heart. Okay? In verse 30b, ano sabi dito? We are sealed. Sinelyuhan tayo. Saan ka siselyuhan? Sa bahay? Hindi. Sinelyuhan tayo ng banal na Espiritu. Nung tayo ay maligtas, Ephesians chapter 1,
Okay, verse number 16, I think 17, 18. When you hear the word, okay, binigyan tayo ng token, naligtas tayo. Okay, nabigyan tayo ng token. And you know what is token? That is the Holy Spirit. Okay? Ang sabi ron, sa Ephesians, ano yung pangunang bayad sa English? Sa English, anong tawag dyan? Earnest of our inheritance. Okay? Sabi ng Ephesians. Ano? The earnest of our, we are sealed by the Spirit. It is the earnest of our inheritance. Ito yung pangunang bayad ng ating mamanahin. Kaya nga, alam nyo, yung mga naligtas, may banal na Espiritu yun. Tama ba? Sinelyohan tayo. That is the earnest of our inheritance. Kaya walang isang tunay na mananampalataya na walang banal na Espiritu. Tama ba? Kung ikaw ay Kristiyano, mananampalataya kang tunay, meron kang banal na Espiritu. Pag ikaw ay selyado ng banal na Espiritu, that is the assurance that you are going to heaven. Pupunta ka sa langit. Okay? Hindi yung sinabi, ligtas ako. Hindi yun ang magdadala sa iyo sa langit. Kung hindi yung selyo ng banal na Espiritu na inilagay sa iyo ng Diyos. Tama? Yan yung selyo ng ikaw ay pag-aari ng Panginoon. Di ba palagi kong ginagamit yung selyo? Sealed. Di ba? Yan yung mga katibayan eh. Di ba? Pag kumuha ka ng papel, di ba? Yung mga dokumento, di ba may selyo yan? Pag sinubmit mo yan, tinitignan nila yung selyo kung okay ba. Okay? Yung mga baka, di ba nakikita niyo may mga selyo dito sa gilid? Nakikita? Halimbawa, pastor, nakalagay na selyo dito. Hindi mo pwedeng kunin, akin yun eh. O, kitang-kita yung selyo, akin yun. Ang anak ng Diyos, ganyan. Di ba? Ba't nandito ka? Okay? Sabi ko, save ako eh. Wala ka naman selyo, hindi kita anak. Di ba? Kaya sabi ron, you are sealed by the Holy Spirit of God. Okay? Yung tunay na mananampalataya, may selyo ng banal na Espiritu. Now, let us have a word study here. Take note of the word grieve. Ang sabi ron, and grieve not the Holy Spirit of God. Diyan sa verse number 30. The word grieve in Tagalog is pighati. Okay, yung nalulungkot, pinipighati mo. Tama, pinalulungkot mo. Kumbaga, nakuha nyo na ba mapighati kayo? Di ba? Ganyan yun eh. Ano sabi dito? Huwag mong pighatiin yung banal na Espiritu na nasa sayo, na nakatira sayo. Huwag mo siyang palungkutin. Huwag mo siyang pighatiin. Okay? This is the word. Now, the word grieve. Ang ibig pong sabihin yan is to distress or make sorrowful. Ang sabi ni Strong. Okay? At sabi pa, it can also mean to offend. Dito na yung malinaw. To offend or make uneasy. Okay? Now, nasubukan mo na ma-offend? Hindi ba pag na-offend ka, hindi ba masakit? Nakuha? Uneasy ka. Ako na naman pinatamaan ni pastor. Minsan ba may ganyan kayong espiritu? Para naman pinepersonal ako. Anong nangyayari sa'yo? Uneasy ka di ba? Nakukuha? Kung minsan, pag tinamaan ka, tatayo ka dyan. Kunyari, naiihi ka. Pagdating mo sa likod. Okay? And this is the meaning. Huwag mong hayaan ng banal na Espiritu mag-grieve. Maging sorrowful siya. Ma-offend mo siya. Kasi hindi masarap ma-offend. Okay? Now, para po maging malinaw lahat sa atin,
Sang-ayon sa sinasabi nitong talata na ito, ito po palagi natin tatandaan. Kung ang banal na Espiritu ay na-o-offend or nagigrieve sang-ayon sa salita, then, okay, this is very clear. The Holy Spirit is a person. Tama ba? Persona yung banal na Espiritu. Kaya nga, sinabi ko kanina, pag pumunta ka sa isang lugar, hindi ka nag-iisa, meron kang kasama. Ang banal na Espiritu, hindi ito isang pagpapalakas lang o puwersa na ibinigay ng Diyos sa atin, maging matibay tayo. Ang banal na Espiritu ay hindi lamang impluensya sa atin ng mga mananampalataya, kung hindi ang banal na Espiritu ay persona na tumira sa bawat isang mananampalataya. Napahalagahan mo yan. Tama? Kung ikaw ay mananampalataya, hindi ka nag-iisa. Okay? Sa pagdating ng problema, alam ng banal na Espiritu kung ano ang damdamin mo. Are you with me? Kaya wag mong para kang nagmumukmuk lang. Kung ikaw alam mo, mas alam ng Diyos. Are you with me? So, ang bilin dito, wag mong pighatiin ang banal na Espiritu ng Diyos. He is a person. Ang persona at alam nating lahat na the Holy Spirit is the third person of the Trinity. Tama? And we believe that the Holy Spirit is God. Now, isipin mo yan. Yung mga katotohanan na yan, bigyan mo yan ng halaga. Okay? Kung yung ibang tao ayaw kang makasama dahil sa ugali mo, ako ha? Pero yung Diyos, pinagtyagaan ka niya, tiniran ka pa nga niya eh. Na kahit na ikaw ay pasaway, nakita niya naman yung pananampalataya mo kay Kristo. Yun naman ang tinitingnan ng Panginoon eh. Faith in Jesus Christ. And you will be sealed by the Holy Spirit. But that doesn't mean that you are a perfect man. Madalas, tayo ay nag-fail. Madalas, nakakagawa tayo ng mga hindi nais ng Panginoon. But the good thing here is, hindi ka inaalisan ng banal na Espiritu. Tama? Naligtas ka, pag alis ng banal na Espiritu, impyerno ka na naman. It is not like that. Tama ba? Once na nanatili sa'yo, ang banal na Espiritu, tinirang ka na yan, ang sabi ng John 17, and He will be with you forever. And that Spirit is God. Sino ka ba para tirang ka ng Diyos? Nakuha mo? Para tumira ang Diyos sa'yo, tapos baliwala mo lang. Pag nagsalita ka, walang pakundangan. Okay? Kung yung mga kilos mo, kung minsan hindi mo mabantayan, kung saan mo gusto magpunta, pupunta ka na lang doon, para ka lang nag-iisa. Tandaan mo palagi, ang kasama mo ay Diyos. Sa paghahanap buhay, kasama mo ay Diyos. Sa pag-aaral, kasama mo ay Diyos. Tama? Sa pagmamagulang, kasama natin ang Diyos. Sa pagiging isang Kristiyano, kasama mo ang Panginoon. Sa lahat ng bagay, kung ikaw ay mananampalataya, kasama mo ang Panginoon. He's not an ordinary person. Kung yung ibang tao ayaw kang kasama, ang Diyos, kahit napalpak ka, hindi kanya iniiwanan. Are you with me? Kaya nga, ang sabi rito, ang banal na Espiritu ay na-offend. Huwag natin siyang offendin. No, napipighati siya. Why? Siya ay isang persona. Hindi natutuwa ang Panginoon pag nakakagawa tayo ng hindi niya nais. Sa ating lahat ito, young people, parent, adult ladies, adult men. Bantayan natin ito kasi pag meron tayong spiritual sensitivity, sigurado malalayo tayo sa paggawa ng kasalanan. Tama? So, bantayan natin. Paano ba ano ba ang aksyon natin?
Sa pananalita, may spiritual sensitivity ba tayo? Sa pagkilos natin, sa pagkain natin, there must be a spiritual sensitivity. Kahit kain lang yan. Na pag-inom natin, tama? There must be a spiritual sensitivity. Okay, kaya pagka sensitive ka sa lahat ng yan, sa banal na Espiritu, nakakalayo tayo sa kasalanan. Amen? So ano ba? Yung paghawak natin, ano yung hinahawakan natin? Pag wala kang spiritual sensitivity, kahit ano, hawakan mo na. Naku ha? Kahit na mahabang stick lang. No spiritual sensitivity. You are a Christian. Hindi ko kinu-question yung pagiging, yung kaligtasan mo dito. Yung spiritual sensitivity mo. Tama ba? Dapat mo bang gawin yan? Dapat mo bang sabihin yun? Dapat mo bang puntahan yan? Dapat mo bang gawin yun? Sa lahat ng bagay. Kahit dito sa simbahan. No, dapat ba maging attitude natin yun? Dapat ba nating, ito ba ang kilos natin? Dapat ba nating gawin ito o hindi? So, sakop dito, maging sa pamilya, ganun din, mga kapatid. Okay? No, maging sensitibo tayo sa Diyos na nakatira sa atin. Now, I want to make a very practical suggestion. Okay, una, if you don't grieve the Holy Spirit, now this is, totoo po ito. Ito po'y nangyayari. If you don't grieve the Holy Spirit, you won't grieve the people around you. Okay? Kung hindi mo mapipighati ang banal na Espiritu, naturally, hindi mo magigrieve yung mga tao na nasa paligid mo. It is as simple as that. Amen? Nakuha ba? Kasi kung sensitibo tayo, iingatan natin. At kung maingat tayo, yung mga tao sa paligid, hindi rin sila ma-offend. Okay? Pangalawa, if we could develop a kind of spiritual sensitivity of not being offensive to the Spirit of God, okay, the clear result is that we will not be offensive to our family. Okay, pagka tayo ay sensitibo sa presence ng banal na Espiritu sa atin, at sensitibo tayo na huwag ma-offend natin ang banal na Espiritu na nakatira sa atin, okay, naturally, we will not be offensive sa miyembro ng pamilya natin. Lahat masaya. Tama ba? Sensitibo tayo sa gusto ng banal na Espiritu ba? Masaya tayo lahat yan. Hindi ba? Masaya yung mga bata, masaya si nanay. Why? Kasi ang sinusunod ay kung ano yung gusto ng banal na Espiritu na nakatira sa atin. Tama? Nagiging aware tayo. Iniisip natin palagi. Hindi mo pa nasasabi, may gusto kong sabihin, hindi mo pa nasasabi, iniisip mo na, dapat ko bang sabihin ito? O hindi? Tama? Iniisip mo na, baka marinig ito ni ganito. Anong magiging epekto? So, iniisip mo palagi. Okay, hindi lamang sa pagsasalita, masking sa paggawa natin. Dapat ko bang gawin ito? O hindi? Ano ko po pag nagka-counsel, ito yung palagi kong sinasabi eh. Kasi meron tayong kalayaang mag-isip eh. Tama? Huwag nating iasa sa Diyos. Kasi, iniligtas ka na niya nga eh. Tama ba? Iniligtas ka na sa apoy ng impyerno. Aba, kung lahat naman yan, ipapagkatiwala mo pa sa Panginoon, ano mangyayari sa'yo? Kaya ka nga binigyan ng kalayaang magdesisyon. Kaya ang sabi doon, grieve not. Utos yun, di ba? That is a command. Huwag mong pighatiin. Are you with me? So,
Pag hindi mo ma-offend ang banal na Espiritu, naturally, hindi ma-offend ang pamilya mo. So, ang ibig sabihin yan, no, kinakailangan nating gawin na ang ating tahanan ay Holy Spirit friendly. Okay? Holy Spirit friendly, yung aking salita. Holy Spirit friendly. Madalas tayo ganito. Yung bahay natin, pinagaganda natin. Tama ba? Kasi gusto natin maging, yung bang, friendly ito, una, sa ating mga anak. Okay? So, ikaw ba naman, magulang ka, gusto mo, ang bahay mo, gula-gulanin. Siyempre, di ba, nire-repair mo kahit paunti-unti. Tama ba, Brother Albert? Diba? Pangit na nga yung bahay mo, papabayaan mo pa. Gusto mo, yung bahay mo, gagawin mong parang secure area. Yung bang anak mo, pagpasok doon, secure sila. Gusto mong magkaroon ng, okay, kaya yung mga tao, nakikita nila, nai-impress sila. Okay? Yung tahanan po natin, hindi yung bahay. Yung tahanan, yung person within the family, dapat Holy Spirit friendly din. Okay, kung inaayos natin yung bahay natin, kasi gusto natin maging tirahan na maayos ang ating mga anak, ganun din sa bawat isa sa atin. Ayusin natin para sa ganun, yung bang, hindi natin na-offend ang banal na Espiritu na nakatira sa atin. Okay? Yung mga bata, ang epekto niyan, masaya, magandang usapan, tama, maayos na pagdidesisyon, hindi lang basta-basta. Why? Kasi may leading ang banal na Espiritu. Nakukuha? Kinukonsider natin yun, Panginoon, meron po kaming bibilhin. Okay, this is just an example. Because I see na nakikita ko na ito'y realidad na nangyayari sa pamilya. Ang hindi nawawala sa atin yung bumili. Okay? Sino sa inyo ang hindi bumibili? Pakitaas ang kamay. Lahat tayo bumibili. Kadalasan ganito ang kultura natin. Pag meron tayong gustong bilhin, bibili na lang natin agad. Tama? Lalong-lalo na kung may pambili. Kung minsan wala ka pang pambili, may gusto ka nang bilhin. Nakukuha? Wala ka pang pambili, may gusto ka nang bilhin, meron nang naiisip mong bibilin. Kaya nung nagkaroon ka ng pambili, bibili mo na agad. Without spiritual sensitivity. Hindi mo natin ng Panginoon, kailangan ba namin ito? Ano ang mangyayari pag binili namin ito? Tama? Timbangin natin lahat Ano ang magiging epekto nito? Saan ko ito ilalagay? Kung baka, bumili ka ng isang bagay. Saan ko ito gagamitin? Okay, huwag tayong magpadala sa mga trend ng panahon ngayon ng pagbili. Kasi ngayon, napakadaling bumili. At nakakaakit bumili. Nakakaakit bumili. Kung minsan, mas mababa talaga sa mall. Tama? Kasi sa mall, bibili ka lang ng isa. Dito, mura. Ang dami mo naman bibili. Hindi ganun din. Nakukuha. Bumili tayo ng mga bagay na hindi gusto lang natin kung hindi kailangan natin. Okay? Kung ano yung kailangan? Tanungin natin, kasi nandiyan yan yung leading ng banal na Espiritu sa pagbili. Okay? Hindi lang sa pagbili. Yung mga binata dito, sa pag-aasawa. Sino ba rito ang binata? Ayan, si Ian. Ilang taong ka na, Ian? Spiritual sensitivity, yung mga dalaga, okay, mga dalagita natin, wag mo na kayong mag-iisip niyan. Meron na rito mga kapatid tayo na pwede na There must be a spiritual sensitivity. Tama ba? Ito nga, yung mga anak ng mga dilunaw. Tignan niyo, may mga itsura yung mga yan. Palagay ko may mga nanliligaw dyan. Pero tignan niyo, hindi pa ginagrab. Di ba? Why? Because of spiritual sensitivity.
This is true. Hindi ho ito, uh, kumbaga, anong pag-usapan? Pag-usapan na natin ito. Kasi, at the end of the day, dito kayo pupunta eh. Tama? So we must have a spiritual sensitivity. Tayo na mga magulang. Yung pagpapalaki natin sa ating mga anak. Hindi puro yung luho, kung ano yung... We must have a spiritual sensitivity. Tama? Ito ba ay makakabuti sa anak ko? Okay? Kailangan natin ito. Tulungan natin itong mga bata na ito na lalaki sila, nakagaya rin natin merong spiritual na sensitivity. Yung bang kinukonsidera nila yung banal na espiritu? Kasi darating po yung mga bata na yan, masesave yan eh. Makakakilala sila sa Panginoon. Kasi dito pa lang, tinuturuan na sila. Sa bahay, tinuturuan din. Okay, darating ang time, mahihinog yung kanilang kaisipan. Sasampalataya sila sa Panginoong Jesucristo. At hindi maitatanggi, maliligtas sila. Magkakaroon sila ng isang buhay na inihanda ng Diyos para sa kanila. But that doesn't mean na meron silang spiritual na sensitivity. We have to show it to them. Tama ba? Sa gawain ng pagsamba, ito po ay spiritual sensitivity. Kung wala kang spiritual sensitivity, walang pagpapahalaga sa iyo ang pagsamba. Nakukuha? Kung wala kang spiritual sensitivity, walang pagpapahalaga sa iyo ang panalangin. Nakukuha ba? Kaya nga alam ninyo, ito pong pananambahan, kailangan ito, spiritual sensitivity. Pag wala kang spiritual sensitivity, nandito ka lang, wala kang natutunan. Pupunta ka lang because it is Sunday. Pupunta ka lang sa simbahan. Bakit? Kasi, linggo lang, uupo ka lang dyan. Hindi po ganoon. Yung spiritual sensitivity mo, yun yung dapat magdala sa'yo sa Panginoon o sa gawain ng Panginoon. Tama? Kaya nga, pag ganoon tayo, nananabik tayong sumamba. Kinasasabikan natin. Hindi yung habang nagpipreach si pastor, lakpas na sa oras. Why? Lack of spiritual sensitivity. Nakukuha? Yung mga gawain sa simbahan, kung minsan, imbis na magpalakas sa'yo, nagiging pabigat sa'yo. Ano ba naman yan? Gabi na, may practice pa. Tama? Ano ba naman yan? 2 kanta pa. Ano ba naman yan? Di ba? Wala tayong magawa yan ng paglilingkod sa Diyos eh. Dito sa loob ng simbahan, paglabas mo, iba rin na naman ang paglilingkod sa Panginoon. Okay? So, i-grab natin itong mga oportunidad na ito na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Kaya nga, spiritual sensitivity is very important. Okay? Inihahanda natin ang lahat. Kung minsan, para sa tao. Kung nagagawa natin yan para sa tao, gawin natin yan para sa Diyos. Amen? Kung pinagaganda natin ang isang bagay para sa tao, lalo't higit pagandahin natin ang para sa Panginoon. Tama ba? So, ang bilin dito, huwag nating pighatiin ang banal na Espiritu. Why? Nakatira siya sa iyo. At ang banal na Espiritu na yan ay Diyos. Hindi yan tao. Tama? Kaya kahit saan ka magpunta, kasama mo ang Diyos. Kahit anong sasabihin mo, alam ng Diyos. Okay? Anong gagawin mo? Alam ng Diyos. Walang lihim. Anong iniisip mo? Alam ng Diyos. We must have. Napakahalaga na magkaroon tayo ng spiritual na sensitivity. Kasi pag meron tayo niyan, hindi tayo magkakamali sa desisyong gagawin natin. Amen?
So, ang tanong ko ay ito. Madalas mo bang mag-grieve ang banal na Espiritu na nasa sayo? Ilang beses isang araw? Tama? Sana ngayon magkaroon tayo ng adjustment. Tama ba? Magkaroon tayo ng adjustment. Paglabas natin sa simbahan, yung pamilya natin, kasama natin, pag uwi sa bahay, spiritual sensitivity is very important. Tayong mga magulang, mga adult, palagi nating i-inculcate sa isip ng ating mga anak. Mga anak, hindi yan ang gusto ng Diyos para sa atin. At kung meron mang mga bagay-bagay na kanilang ginagawa, bigyan natin sila ng paalala. Mga magulang na lalaki, magulang na babae, magpaalalahanan sa isa't isa. Tama ba? We have to decide. Tayo ang magdesisyon dito. Nawa, mga kapatid, sa dalawang bagay na yan, mababago ang kultura sa loob ng bahay. Tama ba? Edifying encouragement, pagpapalakasan sa isa't isa, at spiritual na sensitivity. Sensitibo tayo sa kilos at gawa ng banal na Espiritu. We can live a happy family. Okay, pag ganito tayo. Masaya ang lahat at malayo sa kasalanan. Okay? We must have a culture that is godly. Tayong lahat ay tatayo. Let us pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong mga salita na siyang amin pong pinagsaluhan ngayong umaga. Hindi po namin maitatanggi na marami kaming mga bagay na nakita na hindi namin dapat ginagawa o sinasabi within the family. Maging sa pakikipag-communicate po namin sa aming kapwa. Panginoon, salamat po sa paalala. Salamat din, Ama naming Diyos, sa pagkukonvict ng banal na Espiritu sa bawat isa sa amin. Lahat kami ay may pagkukulang sa inyo. Lahat kami ay nakagawa ng mga bagay, Panginoon, na alam namin na hindi po naging sang-ayon po sa inyo. Nakita namin ang sinseridad, Panginoon, ng pagpapamilya. Salamat, Ama naming Diyos, sa banal na Espiritu ninyo na nakatahan po sa amin. Patuloy, Ama, humihiling kami na lalo pa po puspusin ninyo kami ng gawa ng inyong banal na Espiritu. At palagi tulungan ninyo kami, Panginoon, na masunod ang nais ninyo sa buhay namin na mga miyembro ng pamilya. Panginoon, nais ka naming pasalamatan. And at the same time, nais naming humingi ng tawad sa mga naging pagkukulang namin. Kayo po ang nakakaalam nito. Kapatid, meron ka bang nais ipagpasalamat sa Diyos tungkol sa pamilya mo? Meron ka bang pagkukulang na nais mong ihingi ng tawad sa Panginoon? At nais mong baguhin sa panibagong buhay na ito na ibinigay sa iyo ng Panginoon? Kung meron ka niyan, can you step forward? Can you step forward? Come on. Panginoon, salamat po. Ang aking pamilya ay ganito, ganun. Salamat. Panginoon, patawad. Kasi may mga nagawa po akong nag-grieve kayo.
May mga nagawa akong napighati ko kayo. Patawarin ninyo ako. At ngayong umagang ito, ako po ay nagdidesisyon na sa tulong ng inyong banal na Espiritu, babaguhin ko po ang lahat ng ito at gagawing kaaya-aya sa inyo. Panginoon, patawad kasi hindi po ako naging sensitibo sa nais ninyo. Ang nasunod ay yung gusto ko. O Diyos, patawarin ninyo ako. Ama namin, maraming salamat, Panginoon, sa buhay na salita po ninyo na nangungusap sa amin, naghahayag ng mga katotohanan na nangyayari sa aming buhay, lalong-lalo na po sa uri ng pananalita na meron kami. Kung minsan hindi namin napapansin, nakakasira kami ng mga taong nakapakikinig. O aming Diyos, lalo pa po, Panginoon, kaming lahat dumadalangin na magiging mapagbantay kami sa aming mga salita. Bantayan namin ang aming isip, maging mapagbantay kami sa aming puso upang sa ganon, matutunan naming magsalita nakapagpapalakas ng nakapakikinig. Matutuhan naming magsalita palagi ng nakakapag-build up ng aming kapwa, nakakapag-build up ng mga miyembro ng pamilya. O Ama, salamat po, Ama naming Diyos. Tulungan din po ninyo kaming mapagbantay sa mga kilos namin, isip namin, upang ang amin pong mga tahanan ay maging masayang titirhan ng bawat miyembro ng aming pong pamilya. Ama, maraming salamat po. Purihin ang inyong dakilang pangalan, Ama naming Diyos. Pagpalain ninyo ang bawat isa sa amin at tulungan kaming lahat na sa paglabas namin sa bulwagang ito, taglay-taglay namin ang pagpapatibay ng banal na Espiritu. Salamat po ng marami sa pangalan ng Panginoon naming Jesus. Ito po ay aming panalangin. And all the people of God may say, Amen.